Kung medyo inalat ka ngayong taong 2024 at gusto mo magkaroon ng drastic change ang buhay mo pagpasok ng 2025 kanegosyo, makinig ka ng mabuti sa mga pag-uusapan natin ngayong araw na to dahil sigurado ako kada salita na maririnig mo dito ay mapapakinabangan mo at makaka-relate ka. Kaya tapusin mo tong video para mapaghandaan mo ang taong 2025. Number 1, never put too much trust in your friends. Mga kanegosyo, alam nyo po ang ibig ko sabihin dito. Hindi natin masabi, di ba? Maaaring yung mga kaibigan mo ngayong 2024, baka pagpasok ng 2025, kagalit mo na sila o kaaway mo na sila. At ang pinakamahirap dyan, mga kanegosyo, na kung pinagkatiwala mo lahat ng sikreto mo, lahat ng nalalaman mo sa mga pinagkakatiwalaan mong kaibigan, pagdating ng 2025 at nagkaroon kayo ng konting hindi pagkakaintindihan, pwede nilang magamit yan laban sa'yo, di ba? Ganon din po pagdating sa pagnenegosyo. Huwag na huwag tayong magbibigay ng sobra-sobrang pagtitiwala sa ating mga business partner, di ba? Hindi natin masasabi kasi na kapag ang negosyo natin pinagkatiwala natin sa business partner natin, tapos yung sobra-sobrang pagtitiwala na binibigay natin na hindi natin na mamalayan na take for granted na pala tayo o meron na siyang ginagawa na hindi tama, di ba? Kaya dapat kanegosyo, kung magbibigay tayo ng tiwala, yung sapat lang. Huwag pong sobra-sobra. Number 2, never outshine the master. Lahat naman siguro tayo, especially yung mga nagne-negosyo o kahit lang simpleng tao lang na merong mga tinitingalang tao, diba, na tinatawag nating mga mentors, dapat kanegosyo, huwag natin silang i-outshine, diba? Kasi kanino ba nanggaling lahat ng nalalaman natin? Kanino ba galing yung mga ginagawa natin ngayon, yung mga kagalingan na nagagawa natin sa mga araw na to? Hindi ba galing doon sa mentor natin at dumadating talaga yung mga pagkakataon o yung araw na mas nagiging mas magaling na po tayo kumpara sa tao kung sino yung nagturo sa atin. Pero bilang respeto kanegosyo, huwag nating ipapakita sa publiko o ipaparamdam sa mentor natin na mas magaling tayo sa kanya o mas marami na tayong nalalaman ngayon. Tama lang na masigitan natin kung ano yung mga naituro o naibahagi ng mga mentor natin para sa atin. Tama lang yung kanegosyo. Pero kung ipapangalundakan natin sa publiko na mas magaling na tayo kumpara sa taong nagsakripisyo at nagbigay ng effort para maging kung sino man tayo ngayon, hindi tama yan. Number 3, conceal your intentions. Keep your plans secret. Mga kanegosyo, kung meron kang pinaplano ngayon, mapa-love life yan, mapa-magandang karir yan, mapa-negosyo man yan para next year sa taong 2025, wag na wag mong isa sa publiko kung ano yung intention mo o kung ano yung plano mong gawin sa hinaharap na negosyo. Kasi maraming mga tao na kapag ka nakita mo, akala mo natutuwa sa'yo. Pero deep inside, kapag ka shinare mo sa kanila yung intention mo, kapag ibinahagi mo sa kanila yung mga plano mo sa buhay, nakangiti yan, nakaharap sa'yo. Pero pagtalikod niyan, hindi mo alam kung ano yung sinasabi niyan. Hindi ba kanegosyo? Kasi meron po tayong tinatawag na law of attraction. Ikaw mismo sa sarili mo, ina-attract mo yung mga magagandang bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Lahat-lahat ng mga magagandang bagay sa buhay mo, ikaw ang nag-a-attract niyan para sa sarili mo. Pero sa mga tao na makakarinig ng mga plano mo para sa sarili mo, hindi mo alam kung ano yung intention nila doon o kung ano yung dating nila sa mga sinabi mo sa kanila, di ba? Baka mamaya maganda kung positibo, pero paano kung positive, di ba? Di yung law of attraction, kung mas marami kang pinagsabihan at mas maraming tao na tumaas ang kilay dahil sa mga sinabi mong plano sa kanila, mas malaki yung tsansa na negative ang ibalik sa iyo ng mundo. Kasi ikaw lang yung nag-iisang nag-a-attract ng positibo. Pero sa mga sinabihan mo, ipinablik mo yung intention mo, isinapubliko mo yung mga plano mo, mas maraming tao ang posibleng makapag-attract ng negative energy. Kaya kung mas marami sila, siyempre, mas panalo sila at mas papaboran sila ng mundo. Unlike kung ikaw lang, isinikreto mo lang, sinarili mo lang yung mga plano mo, yung mga intention mo, walang magagawa ang mundo kung hindi ibigay sa iyo yan. Number 4, always say less than what is necessary. Silence creates power. Mga kanegosyo, minsan 'di ba nakikita natin yung sarili natin na kapag nakikipagkwentuhan tayo sa ibang tao at medyo komportable yung pakiramdam natin sa kausap natin, marami na tayong mga nasasabing mga bagay o mga salita na hindi naman necessary, na hindi naman kinakailangan, 'di ba? Minsan, katulad niyan, yung sa number 3, 'di ba? Minsan yung mga plano natin sa buhay naisa sa publiko na natin nang hindi natin sinasadya. Kaya nga kanegosyo, kung ikaw may kausap ka, kahit komportable ka dun sa kausap mo,
piliin mo lang yung mga salita na sasabihin mo. Diba? Katulad ng sinabi dito, always say less than what is necessary dahil silence creates power. Number 5, guard your reputation. Your image is everything, mga kanegosyo. Do not let anyone else destroy your image. Panindigan mo kung ano ang pinaniniwalaan mo. Stay on your ground, kanegosyo. Kasi kung ikaw, halimbawa, meron kang sinabing isang bagay, pagkatapos, hindi mo naman tinotoo, o meron kang isang bagay na sinabi na isinapubliko, tapos, hindi naman siya totoo, di ba? So, sinong sinira mo? Kaninong credibility ang sinira mo? Hindi ba yung sayo? Especially kanegosyo kung ikaw ay nagbi-business. Diba? Siyempre may mga business partner ka o meron ka mga tao na hindi mo alam na nakatingin sa'yo, na inoobserbahan ka dahil nakikita nila yung potential mo bilang isang negosyante. Pagkatapos, bumibilib sila sa'yo, tapos sabay isang araw, ikaw mismo yung sumira sa credibility mo. Hindi maganda yung kanegosyo. Kaya panindigan mo kung ano yung sinasabi mo, pangalagaan mo yung imahe mo. Number 6. Make people come to you. Draw people in to maintain control. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa ibang tao. Kung sa palagay mo, nakikita mo yung sarili mo na mag-isa, tapos bigla mo naisip, bigla ka nakakita ng isang grupo, tapos pilit mo isinisiksik yung sarili mo doon sa grupo na yun, para lang masabi na you belong, kanegosyo, huwag mong gagawin yan. Kasi kapag kayan ginawa mo sa sarili mo, hindi mo namamalayan o hindi mo mamamalayan na bumababa na yung value mo bilang isang individual. Kasi isipin ng mga tao na palagi kang available. Kaya mangyayari kanegosyo, mate-take for granted nila yung presence mo. Hindi mo kinakailangang isiksik yung sarili mo sa crowd. All you need to do is to maintain your composure even when you're alone. Number 7, ito pinaka-paborito ko sa lahat na negosyo. Win with actions, not by words. Di ba? Napakaganda niyan kanegosyo. Hindi ka dada ng dada. Hindi ka salita na salita. Wala kang mga isinasa publiko, mga plano o intensyon. Diba? Walang kahit anong salita na maririnig sa yung tao. Pero nakikita nila na unti-unti kang umaangat, na unti-unti kang nagiging successful. Diba? Win with actions, not by words. Number 8. Ito kanegosyo, napaka-importante nito. Makinig ka na mabuti Avoid the unhappy and the unlucky people. Diba mga kanegosyo, sa palagay mo, kapag yung sarili mo, ipinwesto mo, idinikit mo sa mga malulungkot o sa mga palaging galit, sa mga palaging aburido, mga unhappy people and unlucky people, sa palagay mo kanegosyo, ano yung mangyayari sa pagkatao mo? Hindi ba mahahawaan ka? Hindi ba mai-influensyahan ka? Kung ano siya bilang tao, magiging ganun ka rin kanegosyo. Kasi bakit mo naman ididikit yung sarili mo sa mga taong talunan? Kung pwede mo naman ilinya yung sarili mo sa mga taong palaging grateful sa buhay, palaging excited sa buhay, palaging walang inisip kung paano magiging successful ang kabuhayan nila, di ba? Palaging masaya, palaging nakangiti, palaging napakaganda ng aura. Diyan mo ilinya yung sarili mo at wag na wag mong ididikit yung sarili mo sa mga bulok na kamatis. Number 9, be honest and make it a habit. Kanegosyo, kapag nakilala ka ng tao bilang tapat, it will build trust. It will build your credibility and you will gain people's respect. And lastly, number 10, do not commit to anyone else. Mga kanegosyo, alam niyo po, it is better to commit to yourself rather than you are committing yourself to anybody else. Hindi ba? Mas maganda na maging stay flexible ka na lang and independent. Halimbawa, kanegosyo, meron kang gustong business na gustong simulan, maybe this year or maybe next year, tapos kinakailangan pa maghanap ng mga business partners, hindi ba kanegosyo? Kung kaya mo naman gawin yan na mag-isa ka lang, kung kaya mo magpaka-independent, at least flexible ka kanegosyo. Hindi ko sinasabi na pangit magkaroon ng mga business partners dahil yung mga malalaking negosyante, yung mga malalaking kumpanya, grupo po yan. Marami po silang mga magkakasosyo sa negosyo. Pero kung ikaw kanegosyo, magtatayo ka ng negosyo at nag-uumpisa ka pa lang naman, maging independent ka na lang muna kanegosyo. For the meantime, at least flexible kang makakagalaw. At least sarili mong desisyon ang gagamitin mo. At least sarili mong sistema ang paiiralin mo. At hindi sa sistema na kung sino-sino man. Diba? Mga kanegosyo, maraming salamat sa panonood mo. Kung umabot ka hanggang dito sa dulo, ibig sabihin kanegosyo, nagustuhan mo yung ganitong klase ng content.
Kung nakatulong sa iyo yung mga pinag-usapan natin ngayong araw na to, comment mo naman yan sa baba, kanegosyo. Kung gusto mo gawan natin to ng part 2 para mas marami pa tayong mga kanegosyo na ma-inspired at ma-motivate. Lalo na mga kanegosyo, nalalapit na po ang pagpapalit ng taon na 2025. Kailangan na kailangan natin yung mga ganitong klase ng content, yung mga ganitong klase ng salita. Kaya mga kanegosyo, muli, nagpapasalamat ako sa inyo. Ako nga pala si Mark Salazar at maraming salamat sa oras mo.